So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Nieta Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about paano kung hindi totoo ang impyerno. So, our concept is all about conditional immortality. So, ang conditional immortality ay isang paniniwala na tanging ang mga nananalig kay Kristo ang nagbibigay or bibigyan ng buhay na walang hanggan. Samantalang ang mga hindi sumasampalataya ay hindi parurusahan magpakailanman sa impyerno, kundi tuluyang mawawala matapos ang kamatayan o sa huling paghuhukom. Bagamat ito ay isang posisyon na pinaniniwalaan ng ilan, ang Biblia ay malinaw na nagtuturo ng dalawang walang hanggang destinasyon, buhay na walang hanggan o walang hanggang pagdurusa. So our Bible reading is all about Matthew chapter 25 verse 46, at sila'y parurusahan ng walang hanggang kaparusahan, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. So, tungkol ito sa turo ni Jesus Christ na may dalawang patutunguhan ang tao, ang buhay na walang hanggan para sa mga matuwid at walang hanggang kaparusahan para sa masasama. So, ang pananampalataya sa Kanya ang nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is two destination, bliss or torment. So, may dalawang patutunguhan ang tao pagkatapos ng buhay na ito. Ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos o walang hanggang pagdurusa sa impyerno. So, makikita ito sa Matthew chapter 25 verse 46 and Revelation chapter 21 verse 8. Walang gitnang estado, lahat ng tao ay haharap sa hatol ng Diyos, at makikita ito sa John chapter 5 verse 29, dahil ang pagpili natin sa mundong ito ay may walang hanggang epekto sa ating kaligayahan sa susunod na buhay. Second is two kinds of eternality, life or death. So, ang walang hanggang buhay ay para sa mga sumasampalataya kay Kristo at sumusunod sa Kanya. Pakikita to sa John chapter 3 verse 16 and 1 John chapter 5 verse 11 and 12. So, ang kabaliktaran nito ay walang hanggang kamatayan, kung saan ang tao ay hindi makakaranas ng buhay sa presensya ng Diyos magpakailanman. So, makikita ito sa Romans chapter 6 verse 23. So, ang impyerno ay hindi simpleng pagkawala ng kamalayan, kundi isang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Last teaching is two resurrected bodies, believers and unbelievers. So, sa huling araw, parehong bubuhayin muli ang mga matutuwid at masasama. Ang una para sa buhay na walang hanggan, at ang huli para sa hatol. So, makikita ito sa Daniel chapter 12 verse 2 and Acts chapter 24 verse 15. So, ang katawan ng mga nananampalataya or mananampalataya ay maluluhati at walang pagkasira, samantalang ang katawan ng mga hindi sumasampalataya ay mapaparusahan. So, makikita ito sa John chapter 5 verse 29. Dahil dito, mahalagang siguraduhin natin ang ating buhay ay nakasentro kay Kristo bago mahuli ang lahat. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is prepare for the worst. Kung totoo man ang impyerno, dapat nating tiyakin na tayo ay ligtas sa pamamagitan ni Kristo. So, makikita ito sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Hindi natin maaaring walang bahala ang ating spiritual na kalagayan, dahil ang kawalang hanggan ay isang seryosong bagay. Ang pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang ipagliban ang kanilang kaligtasan hanggang sa huli. Second is pray for the lost. So, maraming tao ang namumuhay na walang kamalayan sa kanilang espiritual na kondisyon. So, makikita ito sa Romans chapter 10 verse 1. So, bilang mga Kristyano is tungkulin nating ipanalangin ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, dahil ang panalangin ay isang makapangyarihang paraan upang hingkayatin ang iba na lumapit sa Diyos. So, last application is preach at all costs. So, dahil may dalawang patutunguhan ng tao, may tungkulin tayong ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot. So, makikita ito sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. So, ang pananahimik natin ay maaring mga hulugan ng walang hanggang kapamahakan para sa iba. So, mas mabuting marinig nila ang katotohanan ayon sa ngayon kaysa magsisi tayo sa habang buhay na hindi natin na ibahagi ito. So, ngayon dadako na tayo sa ating last discussion, which is our discussion. So, tungkol sa nga ba to? So, ang discussion natin is tungkol sa kung alam mo ngayon na ang iyong huling araw sa mundo, paano mo babaguhin ang iyong pamumuhay? So, para sa akin, isiguradong mas mabibigyan natin ng halaga ang mga bagay na may
eternidad na kahalagahan kaysa sa pansamantalang kasiyahan. So, gagamitin natin ang pagkakataong ito upang ayusin ang ating relasyon sa Diyos at sa iba. So, hindi ka dapat na matatakot na magsabi ng totoo at magbahagi ng ebanghelyo sa iyong pamilya at kaibigan. Kasi ang katotohanan ng may impyerno at langit ay dapat mag-udyok sa atin na maging masigasig sa paggawa ng mabuti at pagpapatawad at sa pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo sa iba.